Ngayong 2025, inilabas na ang mga makabagong modelo mula sa iba't ibang brand ng sasakyan. Kasama na rito ang bagong SUV, sedan at MPV na may mga panibagong updates hindi lang sa convenient at safety kundi pati na rin sa pagiging fuel efficient. May mga bagong features, dinagdagan ng safety measures at mas pinaganda pa ang ilan sa mga technology features at connectivity. Kaya naman mas naging swak ito sa modern lifestyle ng bawat Pilipino ngayon. Isa sa mga ito ay ang bagong MPV car na tatalakayin natin ngayon. Kaya kung naghahanap ka pa lamang ng isang practical na pampamilyang sasakyan na 7-seater, siguradong magugustuhan mo ang video nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Para sa mga hindi nakakaalam, isa sa mga pinakamabentang klase ng sasakyan ngayon dito sa Pilipinas ay ang MPV o Multipurpose Vehicle category. Mas maliit ito kumpara sa mga SUV pero kaya nitong mag-accommodate ng hanggang sa 7 pasahero. May komportable ring seating arrangement, 5 pintuan at may extra rear luggage compartment para sa mga gamit ng pasahero. Isa sa mga modelong ito na MPV category ay ang bagong Suzuki Ertiga, kung saan matagal na rin sa bansa ang modelong ito pero hindi ito gaanong napapansin noon dahil sa halos kasabay din ito ang paglabas ng ilang sa mga kilalang MPV models tulad ng Toyota Avanza, Honda BR-V at Mitsubishi Expander na ilan lamang yan sa mga mahigpit na kakumpetensya nitong Suzuki Ertiga. Pero lingid sa kalaman ng marami, itong Ertiga pala ang pinaka-praktikal at matipid na MPV sa Pilipinas ngayon at lalo pang nag-stand out sa tulong ng mga bagong update nito na kung saan ang modelong ito ay naka-mild hybrid powertrain na, isang makabagong teknolohiyang upgrade para sa mga defuel na engine. Kaya naman kung dati ay napakatipid na ng modelong ito ay mas lalo pa itong naging matipid ngayon. At bukod pa rin sinamahan din ito ng mga bagong features mula sa loob at labas at mas pinatibay rin ng mga safety and security features nito. Itong Suzuki Ertiga ay pinapagana pa rin ng isang 1.5 liter K15B petrol engine na may smart hybrid by Suzuki o tinatawag na SHVS system. Hindi lamang nagpapaganda sa fuel economy ay nagbibigay rin ng mas maayos na performance sa MPV. Ang mild hybrid setup nito na may integrated starter generator o ISG at lithium-ion battery ay ang pinakaswak na component sa powertrain nito na nakakabit sa alinmang 5-speed manual transmission at 4-speed automatic transmission. Gumagamit rin itong Suzuki Ertiga ng Euro 5 emission compliant kaya mas kumpleto na. Ang average fuel consumption rate nito ay umaabot ng 26 km per liter na kung saan kaya rin mag-produce ng maximum output na 103 horsepower at 6,000 RPM at maximum torque na 138 Nm sa kada 4,400 RPM. Kaya naman ang bilis ay umaabot ng hanggang sa 175 km per hour. Gaya ng Expander, itong Suzuki Ertiga ay may front fascia grille din at may 3D boomerang style na nagbibigay ng mas premium na dating kumpara sa mga nakarang modelo nito. Naka-halogen pa lang ang mga headlights pero naka-projector na rin at mayroon ring automatic on and off function at mga fog lamps na integrated na sa lower bumper na pinalamutian pa ng plastic garnish na may kahabaan sa gilid ng harap nito. Habang sa side profile, may malinis at streamline ang side design nito. Makikita ang floating roof effect dahil sa blackout C-pillar at nasa 15-inch two-tone alloy wheels ang ikinabit ng mga gulong dito. Pati na rin ang body colored ng side mirror na may LED turn signal indicator ay nagbibigay ng mas compact na disenyo sa modelo. Stylish ang rear taillight ng Ertiga at may kalakihan ang mga sukat nito. Bagay na magugustuhan mo kasi ginawa itong mas visible lalo na sa madidilim na biyahe. May kaluwagan rin ang rear extra luggage space compartment nito na pwedeng paglagyan ng mga gamit ng pasahero na may kasama pang mini compartment sa ilalim. Ang Suzuki Ertiga ay mas maganda raw dalhin kahit sa mata-traffic dahil ayon sa ilang mga nakagamit ito ay mas madaling i-maneuver kumpara sa ilang mga MPV at light vehicle dahil ginamitan ng the-adjustable na steering column para ma-enhance mo rin ang mas komportableng posisyon ng steering column ay naka-tilt and telescopic din at steering type na electric power. Pagdating naman sa suspensions nito mga kaibigan, ang front brake ay ginamitan ng ventilated disc type at naka-drum brake type naman ang rear brake nito. Medyo kalmado sa loob at hindi matagtag, isa rin yan sa ipinagmamalaki nitong sasakyan dahil sa ginamitan ng napaka-reliable na mga suspensions sa front na naka-MacPherson strut at rear suspension na torsion beam with shock absorber na may coil spring. Kaya naman sumasabay sa napakagandang laro ng bounce nito. Kahit na maidaan mo man sa malulubak at mahahams na kalsada, ay siguradong hindi ka maiirita sa napakatagtag na biyahe. At isa pa,
Smooth riding ka na rin dito dahil sa makapal na sukat ng mga gulong nito. Naka-tubeless radial ang tire type at alloy wheel na mags. May kabuang sukat ito na 185 by 65 R15 at syempre may kasama na ring spare tire yan para sa emergency kung mapaplatan ka sa kalsada. At syempre hindi rin naman makukumpleto yan kung wala rin ang mga bagay na ito na pangkaragdagang comfortability sa loob ng sasakyan habang nakasakay ka rito. Unang-una ang malakas na air conditioner na mas nagpapa-comfort pa sa mga taong sasakay dito. Meron na rin itong auto climate control with air quality control at rear AC vents at may kasamang heater para sa mga passenger na nasa likuran. Mayroon na rin accessories power outlets sa front and rear and central console armrest with bottle holder and cup holder. At isa pa, meron na rin itong engine start and stop button na tinatawag na kung saan ito rin ay tumutulong na mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina dahil sa pansamantalang paghinto nito sa traffic light ay pwede mong mapatigil ang makina nito. At ang GLX automatic na top-end variant ng Suzuki Ertiga ay di keyless entry at may kasama na ring cruise control system na magagamit mo sa napakahabang biyahe para hindi na rin mangalay ang mga paa mo habang ikaw ay nagdadrive. At ang ilan pa sa mga features nito, meron na rin itong power windows sa front and rear, ay rear reading lamp, may vanity mirror at auto headlamps. At syempre hindi rin nawala ang follow me home headlamps. Para naman sa entertainment and communication, mahalaga rin ito para hindi mabagot o hindi ka antukin sa napakahabang biyahe dahil sinamahan ng TV screen na may size na 10 inches at with Apple CarPlay and Android Auto. Merong USB and auxiliary input with Bluetooth connectivity. Kaya naman pwede ka na rin sumagot ng tawag habang ikaw ay nagmamaneho dahil pwede mong i-connect ang sistema ng iyong cellphone dito mismo sa sistema ng sasakyan. May FM and AM radio at may mga speakers sa front and rear kaya ang sound and audio ay napakaganda na rin. May kasama na rin itong navigation system at syempre ang napakaangas na multifunctional steering wheel na may control sa marami nitong sistema. Alright. At pagdating naman sa instrument panel na sobrang informative dahil sa mga notification na lumalabas dito, makikita mo ang low fuel warning light, may digital clock with tachometer, may kasama na ring electronic multi-trip meter at door ajar warning. Ito naman ang warning o sign na makikita mo sa instrument panel once na may pintuan na hindi nakasara ng maigi. For safety purpose na rin bago man natin paandarin itong sasakyan. Alright. At para naman sa safety features pa nitong sasakyan, isa rin sa mahalagang bagay na meron dapat talaga ito. Para naman mas maging kampante at safe rin tayo sa pang-araw-araw na biyahe, ang pagkakaroon ng anti-lock braking system o ABS sensor. Isa sa pinakapangunahing braking system lalo na kapag gagamitin mo ang braking system dahil ito ang nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit. Dahil dyan ay maiiwasan mo ang pagkadulas at makokontrol mo ng maayos ang brake procedure. At ang maganda pa rito, dinagdagan na rin yan ng EBD o Electronic Brake Distributor. Halos pareho lang din naman ng function ng ABS sensor itong EBD. Kaya mas maganda kung may suporta na rin na gaya nito. Mayroon na rin itong crash sensor, mga seatbelt sa kada upuan at airbag sa driver at sa passenger seat. Merong child safety lock at ISO fixed child seat mounts. May parking sensor na rin ito kaya hindi ka mahihirapan kahit i-park mo pa sa mga alanganing lugar. May rear parking sensor at rear camera na kasama na kahit sa mga baguhan pa lamang ay siguradong hindi ka rin mahihirapan sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na lugar. Meron na rin itong side impact beams, engine check warning at ang pinakahuli, ang hill hold control. Ito naman ang sistema na magagamit mo sa mga akyatin o matatarik na lugar, lalo na sa Tagaytay o sa Baguio. Kapag ikaw ay na-traffic sa mga ganong klaseng kalsada, hindi mo na kailangan pang pigain o tapakan pa ng maigi ang brake lever para kumapit ng maigi ang brake. Dahil sa hill hold control ay kusa itong kakapit o titigil sa matatarik na kalsada sa oras na nakahinto ang sasakyan. At para naman sa security features, ito naman ay mahalaga rin lalo na kapag ikaw ay walang sariling parking sa bahay. O kaya naman ay ipapark mo ang iyong sasakyan sa mga alanganing lugar, yung tipong hindi mo kilala at hindi mo kabisado dahil alam mo naman sa panahon natin ngayon, madali na lang talagang paandarin o nakawin ang isang sasakyan lalo na kung wala ka ng mga sistema na to. Isang bagay na magpapanatag at magpapatulog naman sa iyo ng mahimbing
habang iniiwan mo ang sasakyan sa labas ng iyong bahay. Sa pagkakaroon ng central locking, power door locks, anti-theft device, anti-theft alarm with engine immobilizer. Hindi basta-bastang mapapagana o mapapaandar ito kahit gamitin pa ng anumang electrical procedure para paganahin ito. Sa panahon natin ngayon na mas nagiging advanced na tayo at moderno na ang mga kagamitan o mga sasakyan na inilalabas, ay hindi na uubra ang dating manual procedure na ginagamit ng mga karnaper para mapagana ang sasakyan kahit wala ang kanyang susi. Sa mga sistemang ito ay siguradong makasisiguro ka. At sa iba pang bagay mga kaibigan, oo nga pala, ang tail lamp nito ay naka-bulb type pa, pero maangas na rin naman yan at visible sa gabi. Makakasave ka na rin sa pang-araw-araw lalo na kapag mag-i-stop at may kasunod ka dahil di basta-bastang mababangga sa signal na lumalabas sa brake light nito. Merong rear luggage compartment na maaari mo namang kargahan ng ibang bagay na hindi nakakasya sa harapan. Kung pwede mong kargahan ng malalaki o 4 na container ay kakasya din talaga. Power adjustable na rin ang side mirror nito lalo na sa top end variant natin. Hindi mo na po problemahin pang i-adjust ng manual yan dahil may pipindutin ka lang at kusa na itong mag-a-adjust depende sa viewing mo sa likuran. At isa pa, para kompleto na talaga mga kaibigan, sa dimensions naman tayo o kabuang sukat nitong Suzuki Ertiga. Ang cargo volume nito o yung dami na po pwede mong ikarga dito ay nasa 155 to 199 liters capacity. May kabuang bigat ito na 1,110 kg at gross weight na 1,695 kg. Ang kabuang haba naman nitong 4-wheelers na MPV ay nasa 4,395 mm. May kabuang sukat ang lapad nito na 1,735 mm. Ang kabuang sukat naman ng taas nito ay 1,690 mm. May wheelbase size na 2,740 mm at ground clearance na mataas na rin naman na umabot sa 180 mm. Kaya na rin sigurong isubog sa mga matutubig o mahaing kalsada. Kung sa Manila man ay perpekto na rin ito. May turning radius na 5.2 meter. Hindi ka rin mahirapan sa pag-U-turn dahil sa liit ng space na masasakop mo kapag ikaw ay nag-U-turn. Ang fuel tank capacity na nabanggit na natin kanina ay may 45 liters ang full tank na kayang-kayang i-long ride talaga dahil sa tipid kumonsumo mga kaibigan na umaabot sa 26.80 kilometers sa kada 1 litro ang nakukonsumo nito. Kaya siguradong panalo to sa long ride. At ito pang maganda dyan, marami na rin nagsabi at nag-comment dito sa ating channel na talagang matipid ang Suzuki Ertiga pagdating sa fuel consumption. Ito ang pinakamatipid na MPV car dito sa bansa na maire-recommend natin kung ito man ang uri ng hinahanap mong mga katangian ng isang sasakyan. Alright. Pero syempre, ang isa lang siguro sa masasabi ko dito, since nagtrabaho na rin naman ako sa brand na ito, hindi ko lang sure pero sa tingin ko mahihirapan lamang po kayo sa mga piyesa nito dahil talagang matagal dumating kapag Suzuki brand ang binili nyo. Hindi ko lang sure kung na-improve na nila yon, pero mas maganda na rin siguro habang maaga pa ay malaman na rin natin yan. Para sa ganon, kung sakali man bibilhin natin itong Suzuki Ertiga ay maitatanong na rin natin sa parts department bago pa man natin i-purchase itong sasakyan. Pero kung hindi rin naman issue sa iyo yung matagal na datingan ng mga pyesa nito, ay pwede rin naman talaga dahil matagal din namang masira ang mga pyesa nitong Suzuki Ertiga. Gawang Japanese manufacturer yan kaya talagang mapagkakatiwalaan mo. Para sa kabuang presyo na nabanggit na natin kanina, ang presyo nito mula sa pinakamababa ay nagkakahalaga ng 954,000 hanggang sa pinakamataas na 1,153,000 pesos. Ang Suzuki Ertiga mga kaibigan, kung mapapansin natin ay parang kamukha lamang ng Toyota Rush na may halong kaunting Mitsubishi Expander sa totoo lang. Kasi ang modelong ito na Suzuki Ertiga ay sumasabay rin talaga sa yapak ng dalawang modelong ito. Pero syempre, kanya-kanya naman po ng uniqueness o ng disenyo ang bawat brand ng sasakyan. Na kung mapapansin natin dito sa Suzuki Ertiga ay may pagka-elegante talaga ang front face pa lamang nito. Ang grille assembly na naka-chromated na parang may putol-putol na linya na pa-horizontal ang siyang nagdadala sa maangas na forma ng bumper
grille nito. May 7-seater at very attainable. Kahit sino kayang-kayang abutin o bilhin ng sasakyang ito dahil sa napakamurang halaga rin. Mas mura pa ito sa dalawang brand na Toyota Avanza at Mitsubishi Expander. At napaka-distinct na rin ng character nito dahil nga magagamit mo na rin ito sa anumang klaseng paggagamitan. Pwedeng pang deliver, pang grab o kaya naman pang service. Dahil sa napakaliit kasi ng body size nito, kahit nasa Metro Manila ka ay hindi ka mahirapan dalhin at maniobra ang sasakyang ito, unlike sa other vehicle na kakompetensya nito na may mas malaking size. Talagang fix na fix ang buong body ng Suzuki Ertiga. Hindi kumakain ng malaking space sa kalsada at kasyang-kasya ang 7 katao sa loob nito. Talagang small MPV siya na may eksaktong laki ng body size nito. So magawin naman tayo sa mga ilong nito guys. Ang headlight nito ay naka halogen type na parang projector ang disenyo. At syempre meron na rin itong kasamang fog light. At dito naman sa side portion guys, kung mapapansin natin ay napakasimple lang din ang disenyo. Walang mga garnish or fender fairings, wala rin mga side step board na bumagay din naman sa forma nito. At pagdating naman dito sa likuran nito, kung mapapansin natin guys, ang taillight nito na napakalaki rin tingnan. Nasa loob na ang mga signal lights nito pati ang reverse light. Meron na rin itong mga reflectors sa magkabilaan, dagdag visibility sa mga makakasunod dito. At syempre bukod pa dyan ay may safety features ito sa rear portion dahil meron itong reverse sensor na makakatulong naman kung sakaling hindi tayo sanay mag-park or magpapaatras tayo ng sasakyang ito. Kasi nga minsan hindi natin nakikita sa salamin lang kung ano ang mababangga nito sa pag-atras natin. Kaya napakahalaga rin talaga ng mga features na ganito. At syempre dahil GL type o GL variant ito ng Suzuki Ertiga, ang pinaka top end variant ng modelong ito ay sagana na rin ito sa mga safety features. Pero mamaya-maya na nating babanggitin yun guys. Check muna natin ng buong likod nito. So dito sa rear portion nito guys ay napakalawak ng compartment base. O pwede kang maglagay ng mga gamit dito dahil may cargo volume din naman ito na 153 liters. Siguro kung kayo ng pamilya mo ay mag-outing o magta-travel ay pwede kayong maglagay ng mga gamit dito at may mga extra luggage compartment na rin sa ibaba ng flooring nito. So narito na lahat ng mga kakailanganin mo sa sasakyang ito. Ang mga basic tools, ang manual o ano pa man at pwede mo pang paglagyan ng iba pang bagay. So dito naman sa right portion nandito yung mga jack at iba pang basic tools na magagamit mo for emergency. So meron na rin itong mga manual kung paano mong gamitin kasi nga may times na hindi natin inaasahan biglang nasisiraan ang sasakyan or napaplatan ka ng gulong ay mas maigi na rin may mga ganitong klaseng bagay na maaasahan mo sa oras ng kagipitan. Kaya ayos na rin talaga. At napakalawak rin ng compartment storage nito. Mapapansin naman natin guys, marami ka talagang mailalagay dito bukod sa mga gamit mo, gamit ng pamilya mo, pati mga baon nyo kung sakaling mag-outing kayo. Alright, at sa iba pang specs nito, yun na nga ay babanggitin na natin ang mga safety features ng sasakyang ito. Nangunguna pa rin syempre ang ABS sensor o anti-lock braking system. So madalas ko nang binabanggit sa mga video ko kung ano ang ibig sabihin ng ABS sensor, pero uulitin pa rin natin. Ang sistemang ito sa braking system na ABS sensor ay tumutulong upang mag-unlock ng force ng brake para naman sa ganun kung sakaling napakabilis ng takbo natin at bigla nating napihit ang brake nito ay hindi tayo basta-bastang tatalsik sa kinauupuan natin at bigla nating maihahawi o maiiwas ang sasakyan sa mababangga nito. Kaya napakahalaga rin ng ABS sensor. Meron na rin itong mga child safety locks sa bawat pintuan kasi hindi natin maiwasan may mga kasama tayong bata na kinukulikot yung mga lock. So delikado kapag na-unlock nila at nabuksan ang pintuan habang umaandar ang sasakyan. Maari kasing mahulog. May mga airbags na rin ito sa passenger at driver side at mga seatbelt na rin sa kada upuan. May crash sensor, door ajar warning, side impact at front impact beams. May engine check warning na lumalabas sa dashboard nito, nakaragdagan naman paalala o pahiwatig sa sasakyang ito na nagkakaroon ng malfunction o problema sa loob ng sistema ng engine nito na maaagapan natin at madadala kaagad natin sa pinakamalapit na service center. Bukod pa dyan ay meron na rin itong EBD o Electronic Brake Distributor pangkaragdagan sa force o lakas ng braking system nito. At ang last na banggit na natin kanina, ang parking sensor sa rear portion nito. At syempre kung may safety features, meron din dapat security features na napakahalaga din naman lalo na kung wala kang sariling parkingan sa bahay mo. At kung nagpapark ka lamang sa gilid ng kalsada o sa bangketa ay mas maiging may mga security features na ganito tulad na lamang ng engine immobilizer. Ang pagkakaroon ng engine immobilizer ay isang napakahalagang sistema para sa security purpose ng sasakyan. Ito kasi ang sistema na kung saan hindi basta-bastang mai-start ng kahit na sino man ang sasakyan mo kapag naiwan mong bukas ang pintuan. So kahit anong mga electrical procedure ang gamitin para sa pagpapastart ng sasakyan ay hindi basta-bastang mai-start ito o mapapaggana ang makina. Na dahil yan sa engine immobilizer. Merong anti-theft alarm at anti-theft device na napakahalaga din naman kapag nasagi ang sasakyan mo ay biglang tutunog ng napalakas at bigla kang maaalarma
na may nakasagi o may gumalaw na sasakyan mo. Merong power door locks at central locking na rin. Kaya very secured na rin ang sasakyan ito. At para naman sa entertainment and communication, meron itong FM and AM radio. May mga speaker ang bawat pintuan, naka-integrated 2-day in audio, may USB and auxiliary input, navigation system, at di touchscreen na rin ang monitor screen nito na may kasama ng Bluetooth connectivity. So kung naglo-long drive ka at may mga entertainment or communication ka na ganitong klase, ay hindi ka masyadong mabuboard sa napakahaba mong biyahe. Alright. At para naman sa comfort nito sa interior, makikita natin, syempre namumuna na nga dyan ang air conditioner, may power steering, accessories power outlet, air quality control, may power windows front and rear, low fuel warning light, foldable ang rear seats, and the adjustable na rin. At marami pang iba na mas magpapakonvenient palalo sa biyahe mo habang nakasakay ka dito sa Suzuki Ertiga. Alright, at hindi pa nga pala natin nababanggit ang kabuang engine specs ng sasakyang ito. May 1.5 liters naturally aspirated gasoline engine na naka 4-cylinder with 16 valves na naka dual overhead camshaft na rin. May ibubuga na rin sa performance level ang sasakyang ito dahil may maximum power na 103 horsepower at may maximum torque naman na 138 Nm na hindi ka na rin naman bibitinin sa bawat arangkada nito, lalo na kung gagamitin mo ito sa mga akyating lugar tulad sa Baguio or Tagaytay. At bukod pa dyan ay napaka fuel efficiency na rin sa napakatipid kumonsumo na umaabot lamang sa 18.3 km per liter. May average speed na rin ito na 90 km per hour, kaya talagang sulit na rin ang sasakyang ito. Pero syempre kung gagamitin mo ito sa city drive ay mas magastos sa gasolina. Kasi nga pag nasa city nariyan ang traffic at pahinto-hinto ang sasakyan. Kaya may average fuel consumption din ito kung sa city drive na 9.5 km per liter. So karamihan naman talaga sa mga sasakyan, lalo na sa mga ganitong klaseng sasakyan or category na kotse, ay napakalakas kumonsumo ng gasolina kapag ginagamit dito sa syudad. At para naman sa suspensions and brakes nito, ang front suspension nito ay naka-Mach Person strap, habang ang rear suspension naman ito ay shock absorber with mga coil spring. So base nga sa nakagamit na ng modelong ito na Suzuki Ertiga ay napakabanayad sakyan, walang masyadong matagtag at napaka-komportable dahil na rin sa ganda ng bouncing ng bawat shock with coil spring na malalaki. Alright, may front brake na naka-disc type habang ang rear brakes naman ito ay drum brake shoe. May wheel and tires type na naka-tubeless radial at naka-alloy wheels na mags. May kabuong size ang gulong nito na 185 by 65 R15 na napakaangas din at napakaganda ng forma ng mags nito. At syempre para naman sa dimensions and capacity, nabanggit na natin kanina, may 5 doors, 7 seaters, may kabuang lapad na 1,735 mm at fuel tank capacity na 45 liters, may kabuang haba na 4,395 mm at kabuang taas na 1,690 mm at may bigat na 1,695 kg. At para naman sa ground clearance nito, hindi ka rin mangangamba kung may dadaan mo ito sa mga matutubig na lugar dahil may 180 mm na ground clearance. At para mas sa wheelbase size ay nasa 2,740 mm. At yun nga, nabanggit na natin kanina na may cargo volume ito na 153 liters. So yan po ang mga nabanggit natin na kabuang specs ng modelong ito na Suzuki Ertiga na very advanced na rin naman. Kasi nga kung ihahambing din natin ito sa mga kompetensya niya na Toyota Avanza at Mitsubishi Expander ay hindi na rin naman nagpapahuli sa napaka-advantage na performance level ng engine pati ng mga features nito ay sulit na rin kapag nagkaroon ka ng Suzuki Ertiga 2022 model, lalo na itong GL type na top end variant nito. At o nga pala, ang transmission type nito ay automatic na may gearbox naman na 4-speed, pero kung manual transmission naman ang pipiliin nyo, merong itong gearbox na 5-speed. At o nga pala, may tatlong variant ito na pwede mong pagpilian. So kung gusto mo ng low-end variant na naka-manual transmission, ang Suzuki Ertiga GA ang pinaka-low-end variant nito na may murang halaga rin naman, na may engine na 1.5 liter gasoline at may kabuang presyo na 860,000. So kung mapipiliin ka sa sedan type ng Mitsubishi Mirage at ng Toyota Vios, ay magsuzuki Ertiga ka na GA variant nito na manual transmission pa. At para naman sa standard variant nito o yung sumunod sa low-end variant, ang Suzuki Ertiga GL manual transmission. May 1.5 liter gasoline engine din ito na nagkakahalaga naman ng 965,000. So konting-konti na lang guys, no, ang idadagdag natin para mapunta na tayo sa pinaka-premium or top-end variant nito.
ang Suzuki Ertiga GL Automatic Transmission na may 1.5 liter gasoline engine na rin na nagkakahalaga naman ng 1,005,000 pesos. So napakamura talaga ng modelong ito na Suzuki Ertiga na okay na rin naman at kilalang kilala na rin naman ang brand na Suzuki. Pagdating sa pagiging durable at efficient ng makina at ng specs nito ay siguradong panalo ka na rin at sulit na rin ang ibinayad mo sa mga Suzuki model natin. Tulad na lang nitong Suzuki Ertiga 2022 model. Alright, at para sa iba pang specs and features ng modelong ito ay pwede kayong magtanong or mag-comment sa ibaba para naman masukutan din natin. At sa mga hindi ko pa nabanggit na specs ay pwede nyo rin i-comment sa mga nakakaalam para malaman din po ng ibang makakanood nito. Alright, at bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-abang sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman maitig kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!